Okay, sa puntong ito mga kabombo, dakuan na po natin ang linya itong ating next na guest virtually ngayong araw para po pag-usapan itong mahalagang paksa sa bahagi po tayo ng PhilHealth mga kabombo. Ano po? So dito pag-usapan natin ang application po ng mga kababayan natin, ng mga persons with disability o PWD mga kabombo. Ano, kumusta kaya ito? Sige, pag-usapan natin yan mga kabombo together with our guest. Ngayong umaga, eto na mga kabombo, welcome na natin on the line si Ma'am Lery L. Ilagan, ang head ng Public Affairs Unit dyan po sa PhilHealth Regional Office 5 or PhilHealth Bicol. Magandang umaga po, Ma'am Lery. Welcome pong muli sa aming program. Bati muna kayo ma'am sa mga listeners and viewers po natin. Hello, and good morning po sa iyo, Bombo Kier, at sa lahat ng listeners po ng iyong programa. Maraming salamat po ulit sa bagong opportunity na binigay niyo po for PhilHealth na magbigay po ulit ng additional information for our members. Mula po dito sa PhilHealth Regional Office 5 na medyo umuulan-ulan po dito sa Legazpi. Sana po ay meron pong happy day ang ating mga listeners. Okay, yun. Thank you very much, ma'am, sa pagpa-unlock po sa interview. Pero ito, ma'am, umpisahan na natin ang ating tanungan. Unahin ko, ma'am, dito syempre, sa application ng mga PWD sa PhilHealth. Unang tanong, ma'am Lery, automatic ba, ma'am, na member sa PhilHealth lahat ng PWD o kailangan pang mag-apply, ma'am Lery? Ano ba yung mga requirements? And saan sila pwedeng mag-file, ma'am Lery? Yan, ang basis ng ating implementation po, Bombo Kier, is Republic Act number 11228, kung saan po ang nakalagay po doon is automatikong saklaw na ng National Health Insurance Program ang lahat po ng persons with disability. Pero i-validate po natin, sir, ang terminology na automatikong saklaw. Sa pamamaraan po ng PhilHealth ay tayo po ay bumubuo ng database. Dito po sa database na to, dito nakalagay yung mga pangalan, mga dependents, pati po yung kung anong trabaho ng ating mga members. Ngayon po, dahil sa batas, nakalagay pong automatiko. Ang automatiko po dito yung coverage. So, ibig sabihin po, without submitting to us the necessary documents, ay hindi pa din po natin may recognize yung ating member. So very important po, sir, na yung coverage is automatic, pero yung submission po ng documents, hindi po natin napipredict base sa mga database ng mga ibang government agencies. Hindi pa po unified ang ating system para makuha yon. So for the meantime po, ay ang ating mga persons with disability po ay ina-advise natin na unang-una ay magpa-lista po doon sa Philippine Registry for Persons with Disabilities. Ito po ay mina-manage ng Department of Health. Kasi dito po ay verify ang ating mga beneficiaries regarding po yung level of yung disability. So kapag sila po ay nakaparista na dito, napapadali po ang kanilang registration process sa PhilHealth. Huwag mag-worry po, Bombo Kier, doon sa mga hindi pa nakapag-register, ay meron pong pamamaraan na binibigay ang ating government. Ma-access po natin ito sa pamamagitan ng ating local government unit na yung kanila pong opisina for persons with Disability Affairs Office or yung PDAO. So kung meron po kayo na malapit na PDAO sa inyong LGU, bumisita po doon para po maisama tayo doon sa listahan ng Philippine Registry for Persons with Disability. So ngayon po kapag nandun na po tayo sa system, ay maaari na po tayong pumunta sa aming opisina para naman po mag-file ng PhilHealth member registration form. Dito po nakalagay lahat ng data about our members, including na po yung kanilang mga dependents at ang kanilang pinagkakatrabahuhan. So, pagpunta po nila sa office, ay automatic na po silang maisasama sa ating programa. Okay, yun. Very, very well said, ma'am. Pero dito, mamalaman lang namin, and para din sa kapakanan nitong mga PWD po natin na kababayan,
libre ba ma'am yung premium ng PWD o meron pa rin silang babayaran kahit papaano? And paano ma'am 'pag halimbawa indigent na PWD versus dun sa PWD na may trabaho? Same ba sila ma'am ng benefits, Ma'am Lery? Yan, napakagandang perspective ito, sir, na nakasama din po siya doon sa batas. So, batas 11228, yung para po sa mandatory coverage ng para sa persons with disability. Apart from the coverage po in the sense na makakapag-avail sila ng mga benefits natin dahil already included po sila sa system, ang dapat po na mangyayari is ang ating mga persons with disability, kinaklasify po natin siya according sa kung siya po ba ay direct or indirect. Kung direct po siya, ibig sabihin po siya ay may trabaho. Ang mangyayari po nito, di ba sir, kapag may trabaho ka, 50% po sa employer, 50% din po sa employee. Pag tayo po ay may trabaho, wala na po tayong ikakaltas, supposed to be na 50% para sa mga employees. So, ang mangyayari po, yung 50% na hatian, 50% po sa employer, and yung 50% na supposed to be binabayaran po, pinakaltas sa ating sweldo, will now be subsidized by the national government. For the indirect sector po, yung mga indirect contributors natin, ibig sabihin po, Bombokir, yung mga wala silang kakayahan na magbayad, 100% po ng kanilang contribution ay isa-subsidize ng national government. So, ibig sabihin po, magbababa ng pondo ang national government sa PhilHealth base po sa listahan na nakalagay doon sa DOH, PRPW, or yung sinasabi ko po na Philippine Registry, at yun po ang amount na budget na ibababa sa PhilHealth. For the meantime po, ay inaayos pa ng ating mga korporasyon, kasama po ang ating mga kapartner na mga institutions like the Department of Health, kung paano po na yung total number of people na nakaregister po doon sa DOH registry ay maibababa na po sa PhilHealth at yung national government naman po ay makakapagbigay na ng pondo sa PhilHealth. So for the meantime po na hindi pa po ito natin magagamit, ay in-invite po natin, Bombokir, ang ating mga members na kung pwede po ay utilize na nila itong opportunity through their PDAO na magpa-rehistro po at makasama doon sa registry ng Department of Health para sa persons with disability. Hoping po tayo, ang PhilHealth po, Bombokir, ay hoping na talaga pong ma-implement din natin itong contribution para sa ating mga members, but without national budgeting po and without the registry na binababa po sa atin, medyo may limitations din po ang kayang i-perform ng ating corporation. Kasi po sa pagpapatupad ng ating mga batas, hindi lang po PhilHealth ang kailangang umaksyon at ito po ay whole of system, whole of government approach kung saan po dapat po talagang may strengthen coordination and communication across po doon sa mga offices na involved. Okay, ma'am. Yun, very well said ulit. Pero dito, Ma'am Lery, pag halimbawa naman 18 years old, ma'am, na yung PWD na anak, kailangan ba ma'am ilipat sa sariling membership yon? And ano yung process para hindi po maputol yung coverage nun, Ma'am Lery? Okay po. So, meron po tayo, Bombokir, na tinatawag na dependent. Ang mga dependents po natin, pwede po itong anak na 20 years old and below. So, kung ang anak po natin ay 18 years old, pwede pa din silang maka-avail ng ating benefits as classified as a dependent. Kasi, di ba sir, ang PhilHealth, kasi tayo po ay primary member or tayo po ay dependent, pareho lang naman po ang benefits na nare-receive natin. Ngayon po, to ensure continuity, kung halimbawa po yung ating dependent ay mag-turn 21 years old na this year, for the meantime po ay pwede natin siyang ipa-assess for financial
in capacity para po makasama siya at libre po siya sa ating system. So, kapag since wala naman po siyang depende kasi sa disability, sir. Meron po tayong highly functional, meron naman pong hindi functional. So kapag hindi po functional, sir, as long as meron po tayo ng mga proof of medical record or certification, ay pwede pa rin po siyang makasama as dependent regardless of age. Pero dun sa mga functional po, kapag tayo ay 21 years old na, isa-classify po tayo as different category para dun sa financially incapable, libre pa din po ang ating contribution. Okay po. And dito, Ma'am Larry, bukod sa hospital confinement, ano pa ma'am na mga outpatient or lifetime benefits meron yung mga PWD? Halimbawa, kasali ba dito ma'am yung mga therapy, dialysis, chemo kung halimbawa nagkaroon ng cancer, assistive device, mga medicines, Ma'am Larry? Napakagandang question po, Bombo Kier. Ang ating pong programa, tayo po ay nag-shift na hindi lang nasa curative, kung saan po na dapat po ay hindi na mararamdaman ang PhilHealth kapag may sakit na. So ngayon po ay meron ng mga pagbabago sa ating programa kung saan kitang-kita na din po yung aspeto ng sa prevention side. Ito po yung tinatawag natin na YAKAP program. Dito po sa YAKAP program, ito po ay para sa lahat. Maging tayo po ay member or dependent, kailangan lang po natin na pumili na accredited na YAKAP clinic sa inyong probinsya. At ito po ang magiging basehan natin para maka-avail ng mga services for consultation, medicines, meron po tayong 21 na medicines at 13 na laboratories. Ngayon po, bibigyan natin ng konting tip po, Bombo Care, yung ating mga members. Meron po kasi tayong dalawang option para sa pagpili ng YAKAP clinic. Pwede po siyang public, pwede din po siyang private. Sa public po ay libre nating maa-avail yung consultation, 13 medicines and laboratories. Pero kapag tayo po ay nagpa-registro sa isang private clinic, ay may allowable po silang isingin sa inyo na hanggang 900 pesos sa buong taon. So, ibig sabihin po, yung 900, siya na po yung maximum na isisingil. At yung 900 po, hindi po siya pwedeng isingil sa isahang singil. Dapat po distributed across the taon yung kanyang pagbabayad. So, dito po ay pwedeng iparehistro din ng ating mga PWD para po naman makaalalay po ang PhilHealth doon sa prevention side. Kasi ang gusto po natin, before pa man po lumala yung sakit, ay meron na po tayong mga in place na mechanism para yung members po natin, hindi na sila natatakot na pumunta sa mga hospital or clinic kasi di ba po, Bombo Care, ang normal na reason kung bakit po kahit meron na tayong nararamdaman, hindi pa din tayo nagpapatingin is because number one po, baka wala tayong pondo na pang gastos. And number two po, natatakot tayo sa possibility na baka malalang sakit pala yung ating sakit. So ngayon po, sinishift na natin yung mindset ng ating mga kapwa Pilipino na kapag meron po tayong nararamdaman, so dapat po hindi tayo mag-self-medicate at meron po talaga tayong seeking mechanism for pagpag-aayos ng ating kalusugan. So yan po yung isa sa mga programa ng PhilHealth, yung YAKAP. Then our members, our PW members can also avail po of other packages ng PhilHealth kagaya po ng inpatient. Ito po yung nami-mention mo po, sir, na kapag kailangan na ng 24 hours na confinement, ay pupunta naman po na tayo sa mga accredited na levels 1 to 3 hospital ng PhilHealth. Para naman po doon, sir, sa mga, say for example, na nagka-cancer or meron pong prostate cancer, meron din po tayong mga D-benefit packages for the catastrophic na mga sakit. And ang pagandaan po nito is sa Camarines Sur po ay naandyan yung Bicol Medical Center para mag-provide ng services sa ating mga members. Now,
madami pa po na ibang packages ang PhilHealth, madami pong pagbabago. But I hope po ang very critical na gusto po natin na maparamdam sa ating members is yung increase in the contribution. Because of the increase of the contribution, ay nag-increase din po ang ating mga benefits by 95% since ito last year. So sana po nararamdaman na siya ng ating mga members. And also po, Bombocare, yung lifting po ng 45-day confinement kung saan po, dahil na-lift na siya, wala na pong limitation sa kung hanggang ilang taon po mako-confine ang isang member. Also po, lifted na din po ang single period of confinement. Kaya naman po, kahit na na-confine po ako sa parehong sakit within the specific quarter, ay sigurado na mababayaran po yung lahat ng consignments ko. Nabanggit mo po, Bombocare, yung hemodialysis. Tumaas na din po ang ating package to cater to 156 na sessions. Ang equivalent po ng isang member para po makapag-avail ng isang taong pangangalaga sa kalusugan ay almost 1 million. So, 990,000 po per person kasi 156 sessions times yung 6,350 po na na-reach natin per session. So, padami po, Bombocare, ang ating mga programa. Kaya naman po inaanyayahan natin ng ating mga members na i-follow po natin ang PhilHealth page. At the same time, ay meron din po tayong PhilHealth Facebook page para sa Bicol Region para po sa mga karagdagang impormasyon. Okay, ma'am. And dito, maidagdag ko, ma'am, what about yung mga wheelchair, yung hearing aid, mga prosthetic, yung cane, eyeglasses, covered pa ba ito, ma'am, ng PhilHealth? And magkano ba, ma'am, ang binabayaran ng PhilHealth at sa PhilHealth at paano ito, ma'am, i-claim, Ma'am Larry? Nakapaloob po ito doon, sir, sa ating rehabilitative na packages. Nakakategorize po siya, sir, according to kung anong specific na na-avail ng ating member. Baka po wheelchair, yung na-mention mo nga po, plus yung mga prosthesis, yung mga packages po tayo para dyan. Ngayon po, sir, naiintindihan po natin na sa sobrang dami ng PhilHealth package ay hindi po talaga siya mamememorize ng ating mga members. Kaya naman po ang ina-advise natin ay mag-download po sila ng aming Case Rate app para dun po sa Case Rate app ay hahanapin po natin yung ating condition at nakikita po natin yung necessary na package para sa ating condition. Okay, yun. Eto, ma'am, situational tayo, ma'am, what if na-admit sa ospital itong PWD? Paano to, ma'am? Zero billing pa ba ito? O automatic? O kailangan pang mag-asikaso yung magulang? Ano kaya, ma'am, yung top 3 na dahilan? Bakit naman minsan nire-reject yung claim, Ma'am Larry? Okay po. So, balikan po natin yung konsepto ng inpatient. So, sa inpatient po, sir, ang ibig sabihin ay na-confine po ang ating member sa isang PhilHealth accredited facility for more than 24 hours. So, ibig sabihin po, Sir Pierre, very important na unang-una, yung napasukan niya pong facility ay accredited. Yung physician po na attending sa kanya ay also accredited ng PhilHealth. So, at ang pangatlo po ay yung pagiging updated po ng ating mga PhilHealth records. Kaya nakakaalis po talaga, nakakabawas ng worry kapag ready na po ang ating PhilHealth prior pa man po tayo magkasakit kasi hindi natin na-identify kung kailan tayo magkakasakit. So, huwag na po natin siyang hintayin na magkasakit bago po natin asikasuhin. Ngayon pong medyo capable pa po tayo or meron po tayong mga kamag-anak na kayang isama tayo as i-process po ang ating pagpapadagdag as dependent, ay i-grab na po natin yung opportunity. Ngayon naman po doon sa pagkakaroon ng zero out-of-pocket expense, ang tinatawag po dyan is no co-pay policy ng PhilHealth, which is applicable po doon sa mga PhilHealth wards. Ibig sabihin po, kapag no co-payment po,
ang ating pong availment is basic ward type accommodation. Kaya po, Bomboker, ang nakapaloob po dyan ay shared po yung rooming, yung ating pong ventilation ay electric fan, o kaya naman po, pati po yung ating comfort room ay shared. So, ito po ang nasasaklaw ng ating programa. So, kapag ito po ang room na ating napuntahan, automatiko po tayo na walang babayaran dahil tayo po ay nasa ward type. Pero kapag tayo po ay nag-opt na magkuha ng room, say for example po na merong aircon, nagdagdag po tayo ng mga pillows para sa bantay, nagpadagdag din po tayo ng iba pa, ang binabayaran na po natin ito na out-of-pocket expense is due to the comfort and amenity po na pinaprovide ng hospital na ating napili. So, yun po ang mga possible reasons kung bakit po meron pang mga out-of-pocket expense ang ating mga member. But nabanggit ko nga po kanina na nag-increase po ang ating mga packages ng 95% starting last year. Kaya po, very important po na ma-download nila talaga yung aming All-Pay Straight app. Sa pagpapadischarge po, Bomboker, importante na ang kanila pong billing statement before po sila pumirma, tingnan po muna nila yung content. Ibig sabihin po, nakikita po yung total bill, kung ilan po yung PhilHealth package na binawas, at kung meron naman pong sobra, ay dapat kita po siya doon sa inyong statement bago po kayo pumirma. So, yan po yung mga karagdagang pa nating information sa ating mga member. At of course po, Bomboker, maliban tayo dun sa 20% na disability discount. So, yan po ang magiging excess natin. Okay, very well said, ma'am. Ito, ma'am, mga remaining question na lang, Ma'am Larry. Paano kung halimbawa, ma'am, nangyari, pero hindi naman natin hinihingi, kung sakali lang, ma'am, namatay yung PWD member, meron ba tayo, ma'am, yung death or burial benefit na maiiwan sa pamilya nitong PWD? And paano naman ang process nito, Ma'am Larry? Okay po. Ang PhilHealth po, sir, ang aming mandato ay health insurance. Ang ibig sabihin po, sir, ng health insurance ay ang ating po mga programa ay interventions ay naandyan kapag tayo ay may kailangan para mapaayos yung ating katawan. Just like any other insurances po, sir, like fire insurance. Kailan po ba natin, sir, ginagamit yung fire insurance? Kapag meron ng fire, accident insurance kapag meron ng accident. So, yung perspective po ng health insurance ay yung ating kino-cover kapag ang member natin ay nag-seek ng treatment through the accredited facilities ng PhilHealth. Ngayon po, for the mandate, wala po tayo na package to address yung burial and death of our member. But nakikita naman po natin na there are opportunities and chances po talaga that the survival of the patient not necessarily mataas kapag minsan po, di ba, malala na lang by the time na maiwasan na maidala natin sa hospital. Kaya nga po talagang yung emphasis po natin on the availment ng ating mga members nito na yakap is very important kasi ang gusto po natin is ma-address yung biglaang pagkamatay ng ating mga members. But considering PhilHealth policies, kapag tayo po ay nakaabot doon sa 24 hours na confinement, mababayaran po tayo nun. Kapag tayo din po ay na-entertain sa emergency clinic, even if hindi pa po tayo 24 hours, ay meron din po tayo na package na makukuha para doon. But specifically po to cover yung death and burial, wala po tayong package para dyan. Okay, very well said, Ma'am Larry. Ito, ma'am, bago tayo magtapos sa atin pong interview, siguro, ma'am, ito kung meron tayong message na maiiwan sa mga kababayan po natin, especially sa mga PWD and even sa parent, ano kaya, ma'am, yung dapat nilang tandaan para sulit at hindi talaga masayang yung PhilHealth nila, Ma'am Larry?
Yes po. Maraming salamat po, Bombo Care, sa opportunity. Kasama po ang PhilHealth sa drive po ng ating government na maramdaman po ng ating mga members, mga dependents na with disability, nakasama pa po din po sila sa lahat ng programa ng ating gobyerno. Ang layunin po natin ay lahat makasama para lahat po ay maka-avail ng benefits. Kasi useless po yung mga polisiya ng PhilHealth, Bombo Care, kung hindi po ito naaabot at naa-avail ng ating mga members. Kaya po, pinagtitibay po natin ang ating coordination sa ating mga local government unit na mga PDAOs para po naman ma-assist yung ating mga members na deprived of with disability. Kaya po, pwede na po tayong makapag-ugnayan sa kanila para po makasama tayo doon sa registry ng Department of Health. Again po, sana po ay may patupad na natin yung para doon sa premium contribution. But again po, we are hoping na mababaan na din po ng pondo ang PhilHealth para sa kanila para makapag-avail na. Ngayon po, lahat po ng packages at mga programa ng PhilHealth kasama po ang lahat ng Pilipino regardless po of category. So sana po ay hindi sila nawawalan ng pag-asa. Nandito po ang Team PhilHealth Regional Office 5 sa pamumuno po ng aming butihing Regional Vice President, si RVP Alberto Mandoriao. Nais po namin na ipahatid sa lahat na kami po ay nandito handang tumulong always po. Thank you and God bless po, Bombo Care.